Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Ngayon, sino man ang gabayan ng Allah, wala nang makapagliligawan sa kanya. At sino man ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ipunin pang lahat ng mga ulama upang gabayan ng isang taong ito, kung ayaw na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman wala nang magkakasumpukan ng gabay. Tayo ngayong araw ng Juma'a, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat napabilang tayo 100%. Napabilang tayo mula sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat nandito po tayo ngayon sa lugar ng pagsambahan. Sa lugar na walang ginagawang makamundong bagay maliban para lamang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Swerte natin, napakaswerte natin, sapagkat iilan lamang ang mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa ngayong araw ng Juma'a. Kung makikita mo ang bawat masjid, mabibilang lang ng daliri ang dami ng tao bawat isang masjid. Ang nasa labas, kung makikita mo, milyones na mga tao, umabot pa ng bilyon. Kaya ngayon, bilang ikaw ay ginabayan ng Allah, magpasalamat ka. Magpasalamat ako, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasalamat, isang napakalaking ibadah, isang napakalaking uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag po natin kakalimutan ang pagpapasalamat. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais po lamang namin gawing paksa sa ngayong araw na kung saan ito po ay hindi madalas ginagawang paksa. Yun po, hindi madalas. So ngayon, atin pong banggitin o gawing paksa upang nang sa ganun ay magiging dahilan, insyaallah, naway magiging dahilan, magiging gabay sa atin, magiging payo't paalala bawat isa sa atin ang paksa na ito na upang tayo ay manatili diyan sa gabay ng Allah, upang tayo ay manatili diyan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo ay manatili diyan sa pagsagawa ng iba't ibang uri na mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagpapatayo ng sala ng 5 beses sa isang araw at bukod pa doon mula sa mga inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang mapanatili ang ating pagkatakot, upang mapanatili ang ating iman, upang mapanatili ang ating mga tawakkul, lahat ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang ating pong paksa, ating pong banggitin ang talata ng Allah sa loob ng Suratul Haqq. Suratul Haqq. Naam, ngayon, ang sura na ito, ating pong nabanggit kanina, bihira. Bihira lamang ginagawang paksa ang aya na ito. So ngayon, insyaallah, sa tawfiq at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagawa natin itong paksa upang magiging aral sa aking sarili at sa aking pamilya at sumunod po sa inyong lahat. Ngayon, tandaan po natin, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat ng mga kamusliman, maliban na lamang sa mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Tayo dito sa mundo, kahit hindi mga Muslim naniniwala na tayo ay datnan ng kamatayan, may hangganan ng ating buhay dito sa mundo. Ibig sabihin, mamamatay po tayo. Ang pinagkaiba lamang, yung ibang mga non-Muslim naniniwala naman na may susunod pa na buhay. Yung iba naman hindi na naniniwala, most especially ang mga atheists, yung mga walang kinikilalang Diyos. Hindi sila naniniwala na may araw ng paglilitis. Hindi sila naniniwala na may pagpaparusa sa loob ng libingan. Hindi po sila naniniwala pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Tayo, hindi. Tayong mga Muslim, naniniwala. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, may susunod pa na mga pagsubok na ating kakaharapin. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Yun po ang araw ng kamatayan natin. Pagkatapos ng kamatayan, yun yung hayatul barzakh. Ang hayatul barzakh, ang buhay ng barzakh, ito po yung buhay sa loob ng libingan. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo.
At hindi rin lingid sa kaalaman ng mga kamusliman, sapagkat kung sila ay madalas na nag-aaral, nakikinig sa ating mga ulama, sa aral ng ating mga ulama, na mula sa kinukuha, mula sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguro naniniwala din tayo pagkatapos ng Hayatul Barzakh, may Yawmul Qiyamah. Yun yung final na buhay natin. Yung papasukin tayo either sa paraiso ng Allah, Allahumma inna nas'aluka min ahli jannatil firdaus, Allahumma amin. O di kaya tayo ay ipapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadun billah. Wa na'udhu bika min dhalik. Allahumma amin. So ngayon, alam natin ito. Pagdating sa Yawmul Qiyamah o sa Yawmul Hisab, sa araw ng paglilitis, binanggit po ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Suratul Haqqah ang pagbibigay ng ating kitab, ng ating libro, o ng ating talaan, na kung saan naka-recorded ang lahat ng ating gawain dito sa mundo. Gawaing mabuti, nakatala lahat. Mismo maliit na gawaing mabuti, maliit na intensyon, maliit na pagbitaw ng salita, hinggil sa gawain, hinggil sa mabuti, nakatala po yun lahat. Walang makakaligtas. Ganoon din ang mga gawaing masama. Naka-recorded po yun lahat. Sapagkat bakit? May tagatala, may tagasulat ng ating mga gawain. Sino yun? Wabil kiraman katibina syuhuda. Kiraman katibin. Dalawang malaika na laging nakasubaybay sa ating gawain. At kapag tayo ay makagawa ng kabutihan o masama, naka-recorded po yun. At hindi po yun itatapon pagdating sa Yawmul Qiyamah, ibibigay yun sa iyo. Ipapabasa sa iyo. Ipapabasa yan sa iyo para makita mo ang resulta ng iyong gawain mula nung ikaw ay nagsimula, nag-akil baligh hanggang ikaw ay dinatnan ng kamatayan. Naka-recorded po yun lahat. Mabuti man o masama. Ngayon, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Haqqah? Sa verse 25 hanggang 26, 27, 28, 29, 30, 31, and 32. 33, naam hanggang 33 lamang. Ngayon banggitin po natin. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faqulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Kapag sa araw na yaon, ibibigay na sa kanyang talaan ang kanyang kitab sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Kapag tinanggap niya ito ng kaliwang kamay at yun ay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagpapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging palatandaan. Kapag binigay sa iyo ang iyong talaan, ang iyong libro, ang iyong record mula sa gawain dito sa mundo sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay, dapat ka nang mangamba. Dapat ka nang mangamba. At kapag binigay naman sa iyo ito sa iyong kanang kamay, dapat ka nang matuwa sapagkat ikaw ay makamit mo na ang tunay na tagumpay. Okay? So hindi muna natin gawing paksa sa ngayong araw sapagkat kapag haluin natin ang dalawang paksa na ito, kailangan natin ng mahabang oras. Hindi po sapat sa ngayong araw. So ang tatalakayin po lamang natin ay ang pagbibigay ng ating talaan. Waliyadhan billah. Naway ilayo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nawa mangyayari ito pagdating sa kabilang buhay. Kapag ipinagkaloob o binigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Hisab, sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay, dapat na siyang mangamba. Sapagkat, subhanallah, pinakamadaling salita, siya ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul,
At sasabihin ito sa kanya, Ya laytani lam uta kitabiya. Kanyang sasabihin, no? Ang kanyang sasabihin, sana ay hindi na ibinigay sa akin ang talaan na ito. Subhanallah. Magsisisi ang tao kapag natanggap niya ang kitab o kanyang talaan sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay, siya po ay magsisisi. Bakit pa nabigay sa kanya ang talaan na iyon? So wala po tayong magagawa sa pagdating sa kabilang buhay. Sapagkat yun po ay program na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may isisingit lamang tayo dito na isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na ito ay tumutukoy dito sa pagbibigay ng ating talaan o ating record dito sa mundo, bawat isa sa atin. At sa hadith na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napangiti. Kanya itong sinabi. Ang hadith na ito ay mula kay Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa rada. Sabi niya, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadahika faqal. Sabi ni Anas bin Malik, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang araw kasama namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay napatawa, napangiti, napatawa. Fadahika, ang dahik, napatawa. Ang tabassam, smile. Fadahik. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan po natin, bihira lamang tumatawa. Pero dahil sa pangyayari ng alipin na ito pagdating sa kabilang buhay, natawa ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano kayang nangyari? Faqal, hal taduruna mimma adhak? Ano, hindi ba kayo magtatanong kung anong dahilan kung bakit ako natawa? Sinabi niya ito sa kanyang mga kasamahan, sa mga sahaba. Qulna. At sinabi ito ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sabi nila, higit ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ang nakakaalam kung ano ang dahilan ng inyong pagtawa. Ngayon, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qal min mukhatabatil abdi rabbahu. Etong dahilan. Dahil sa pagiging madiskas ang kanyang alipin doon mismo sa araw ng paglilitis, sa harap mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napatawa dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nakikipagmujadala siya, nakikipag-discuss. Anong pinag-discussan niya? Dahil pinakita na sa kanya ang talaan. Kapag nung binigay na sa kanyang talaan, hindi niya natanggap kung bakit marami ang kanyang kasalanan kesa sa gawaing mabuti. Hindi ko to matanggap. Ang record na to hindi ko matanggap. Bakit ganito ang record ko? Bakit nakalagay dito ang sala ko konti lang? Nagsasala kaya ako? Naam, opo, nagsasala ka pero every Jumaa lamang. Nagsasadaka kaya ako? Naam, nagsasadaka ka, ngunit ang iyong intention ay pakitang tao. Nagbabasa kaya ako ng Quran? Oo, nagbabasa ka ng Quran, ngunit sum'a, nagpaparinig ka lamang upang ikaw ay purihin o purihin. Nag-hajj kaya ako? Ganun din. Nag-hajj ka nga, ngunit para ikaw ay sabihin na isa kang mananampalataya. Ibig sabihin ang intention niya ay rejected. Hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganito ang resulta ng kanyang gawain sa mundo. Puro mga kasalanan, konti lamang ang gawaing mabuti. At ngayon nakikipagmujadala siya. Itong naging dahilan kung bakit napatawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pakikipagmujadala ng isang alipin sa harap mismo ng kanyang Panginoon, totoong mangyayari ito pagdating sa kabilang buhay. Anong sabi ng Allah sa Suratul Kahfi? Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Napakaraming mujadal natin. Napakaraming pagkamujadala natin. Nagrereklamo ba? Parang hindi naniniwala. Nagdi-deny. Kahit totoo na, may ebidensya na itong kanyang nagawa, hindi niya paniniwalaan. I-reject na yun. Hindi yan totoo. Ganito ang mangyayari pagdating sa kabilang buhay. Dito pa lang nga sa dunya.
Ikaw yung nagnakaw, nakita namin kagabi sa CCTV nga. Ay, hindi yan ako. Hindi, tinatanggihan po natin kahit totoo na tayo yun. Wallahi, hanggang pagdating sa kabilang buhay. Dahil napakaraming pagkamudyadala natin. Bilang isang tao, normal na tao. Sapagkat, sino ba naman tanggapin niya ang kasalanan? Ang resulta, kukulungin siya. Ang resulta, paparusahan siya. Siyempre, tatanggihan niya yan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya matatanggihan. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Dito nga sa dunya, nagdi-deny ka ng first time, habang tumatagal, lalabas din ang katotohanan. Lalabas din ang katotohanan. What more sa dunya? Na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang saksi natin. Okay, dahil sa pagkikipagmudyadala niya, ngayon sa kadugtong ng hadith, sabi niya, Yaqul, Ya Rabbi, alam tujirni minadh-dhulm? Ya Allah, o aking Panginoon, ano ba, na parang pinabilang mo ba ako mula sa mga mapaggawa ng kasalanan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala, oo. Napabilang ka mula sa mga kasalanan. Zalim, mapaggawa ng kasalanan. Ngayon, ano naman ang kanyang sasabihin? Fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Subhanallah. Sabi niya, Ya Allah, o aking Panginoon, hindi ako naniniwala sa mga ganyang mga pinapakita ninyo na ganyan ang resulta ng aking gawain. Gusto ko mismo ang aking sarili ang sasaksi o magsasabi ng katotohanan. Akala, nagpapalusot upang mapagtakpan niya ang kanyang kasalanan. Tingnan ninyo, napatawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam na nila, Panginoon na yan. Nakakaalam ng lahat. Napatawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayaqul, kafa binafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina alayka shahida. Naam, okay? Kung yan ang gusto mo, sarili mo mismo ang sasaksi, naam, mangyayari yan. At suporta pa dito ang Suratu Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, sa araw na yaon mismo, sa araw ng paglilitis, nakhtimu ala afwahihim. Wala na. Dahil marami ang kanyang pagkamudyadala, takpan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang bibig para hindi na makapagsalita, makapagmudyadala. Naam? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mismong sarili na niya ang magsasalita. Ngayon, pahintulutan na ng Allah ang bawat kamay ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala magsalita. Lagyan din ng bibig upang makapagsalita sa araw ng paghuhukom. Para masabi niya kung anong kanyang mismong ginawa. Ya Allah, ako pa mismo ang kumuha ng gamit ni fulan. Ya Allah, ako pang nangarnap, akong nag-drive mismo sa Manabela ng kanyang sasakyan. Ako pa mismong kumuha ng pera doon sa lalagyan ng pera. Ako pa ang humawak na hindi ko kamahram. Ako pang lahat-lahat. Anumang gawaing mabuti man o masama, magsasabi na ang ating kamay pagdating sa kabilang buhay. Wa tashhadu arjuluhum, at sasaksi din ang kanilang mga paa sa araw na yaon. Ya Allah, ako pang pumunta doon sa haram na yun. Hindi po tayo makakapalag. Hindi po tayo makakaligtas. Sapagkat mismo sarili na po natin ang magsasabi. Ngayon, ang sasabihin ng taong ito, waqalu, pagkatapos nun, pagkatapos pinagsalita ang kanyang kamay, sa ibang mga riwaya, sa ibang mga aya, hindi lamang kamay at paa, lahat ng parte ng ating katawan, sasaksiyan sa araw ng paghuhukom. Ano mang ginawa natin, anumang sikreto natin, magsasabi ang lahat ng ating katawan sa harap mismo ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nung sinabi na niya, sinabi na ng kanyang katawan ang mga kasalanan nila at kanya itong sasabihin. Nabanggit ito sa Suratul Fussilat. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
antaqa kulla shay' wa huwa alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Wa qalu li juludihim, kanyang sasabihin mismo sa kanyang katawan, lima shahidtum alayna? Ba't kayo sumaksi? Ba't kayo nagsabi ng ating kasalanan? Kung ako paparusahan, tayong lahat mapaparusahan. Kung ako ay makakatikim ng sakit ng parusa ng Allah, kayo din, lahat tayo, kasi mag-isang katawan tayo. Bakit kayo sumaksi ng ating kasalanan? At ang sagot ng kanyang mismong sarili, mismong kanyang katawan, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla shay'. Sapagkat kami po ay pinahintulutan na ng Allah. Yaong magpapahintulot, magpapasalita ng lahat ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin, wala na silang magawa. Kung ito ay pahintulot na ng Allah, hindi ka na makapagsisinungaling pa. Kaya ano mangyari? Ayun na. Unti-unti na tayo paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kadugtong ng aya, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. At kanyang sasabihin, sana ay hindi na ibinigay sa akin ang talaan na ito. Magsisisi na siya. Sana hindi na binigay para hindi malaman yung mga resulta ng kanyang gawaing kasalanan. Walam adri ma hisabiyah. At sabihin niya, at sana'y hindi ko na napag-alaman kung ano mang resulta ng aking gawain at kung ano ang aking pananagutan, sapagkat pananagutan na niya. Kung ano mang kasalanan na nagawa niya, pananagutan na niya yun. Dito nga sa dunya, kapag nagkorte na tayo, kapag ikaw ay natalo na, pananagutan mo na ang hustisya. Dito pa lang sa dunya, pananagutan na natin ang hustisya, ang kasalanan natin. Either makukulong ka o mumultahan ka ng daang-daang libo. O nakadepende sa batas ng bawat bansa. Lalo na sa kabilang buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pananagutan na natin ang bawat kasalanan po natin. Wala pong makakaligtas. Walang exemption. Kahit propeta man, kahit sultan ka man, kahit pinuno ka man, kahit presidente ka man, kahit ikaw yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, walang pakialam ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ang mahalaga kung papaano mo isinasabuhay ang pagiging tao mo na ikaw ay nilikha ng Allah bilang isang alipin na dapat sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo na isasagawa, pananagutan mo. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at sasabihin ng mga taong ito na mga mayayaman, halaka anni sultaniya. Nakakapinsala na sa kanyang pagkasultan. Hindi na makikinabang sa ang kanyang pagkasultan. Hindi na makikinabang sa kanyang pagiging mayaman. Hindi na makikinabang sa kanyang pagiging pinuno. Hindi na makikinabang sa kanya ang pagiging marangyang buhay. Hindi na makikinabang sa kanya ang pagiging king, queen, lahat na matataas na tao dito sa mundo. Hindi na yun makikinabang sa kanya. Khudhuhu fagulluh. Ito nang mangyayari sa kanya. Ang Allah ay magsasabi na, mag-uutos na sa mga anghel. Anong gagawin sa kanya? Siya ay hatakin. Siya ay hahatakin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay gapusin ng bakal. Gapusin siya ng bakal sa kanyang leeg. Itong tafsir al-Muyassar. Gagapusin na siya sa leeg, subhanallah. Khudhuhu fagulluh, thumma al-jahima salluh. At pagkaraan, siya ay itatapon na doon sa impyernong Jahim. Itatapon. Tinatalian ka na nga. Nagamit sa impyerno at itatapon ka pa doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi. Hindi po ito mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa kanyang sarili. Hindi. Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi. At hindi rin ang mga ulama. Hindi rin tayo ang nagsabi nito, Allah. Pinaabot lamang natin kung anong sinabi ng Allah na mangyayari sa mga tao sa kabilang buhay. Naam, ito po ang sinabi ng Allah. Kung ayaw mo maniwala, it's up to you. Kakaharapin mo din sa kabilang buhay ang resulta ng iyong paniniwala. Ayaw mo maniwala sa sinabi ng Allah, may hantungan yan. Ngayon kung naniniwala ka sa Allah, naam, ito po ang mangyayari sa atin.
pagdating sa kabilang buhay. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Pagkaraan sa tanikala. Ang tanikala na ito, ang haba nito ay 70 dipa. 70 dipa ha? Ang haba ng gamit na ito upang paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay tuhugin. Panuhog yun sa kanya. Panuhog yun sa kanya. Para bang bakal nagawa sa impyerno at ituhog yun sa iyong katawan. Imagine, mangyayari yun sa alipin ng Allah sa kabilang buhay. Bakit? Dahil binigay sa kanya ang kanyang libro sa kaliwang kamay. Big sabihin, nasa pangambang buhay, nasa pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang resulta na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kaya? Ano kaya ang pinaka-resulta ng kanyang gawain? Bakit binigay sa kanya ang kitab sa kaliwang kamay? Ngayon, ang sabi ng Allah, innahu, tunay na siya ay kana, ang kanyang kalagayan, la yu'minu billahil azim. Dahil hindi siya naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na dakila. Hindi siya naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang sinabi sa loob ng marangal na Quran. Hindi rin sila naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpapadala niya ng propeta. Kung anumang ipinaabot ng kanyang propeta sa kanya, hindi niya pinaniniwalaan na yun ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin siya gumagawa ng mga ipinag-uutos ng Allah at tinatanggihan niya ang ipinag-uutos ng Allah at kanya rin ginagawa lalo ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganito naging resulta ng bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi na natin papahabain, sapat na yun upang maisaulo natin kung anumang resulta ng bawat alipin ng Allah na siya ay suwail dito sa mundo. Sapat na ito, magiging gabay natin na hindi po tayo makakagawa o makakalapit sa gawaing ipinagbabawal ng Allah at magkagawa na rin mula sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ang punto dito kung bakit sinabi ng Allah ang resulta ng lahat ng gawain ng bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magiging gabay sa kanila na hindi nila magagawa ang sinabi ng Allah. Lahat ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating pong binanggit, ang katotohanan nito, hindi ibig sabihin na may tao na doon na pinarusahan ng Allah. Wala pa po. Sapagkat nandito pa po tayo na iipon ngayon sa ibabaw ng lupa. Nandyan, yung mga namatay, nandyan pa sa libingan. Ngunit ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito, resulta kapag tayo ay gagawa ng mga pinagbabawal ng Allah. Resulta, ganito ang mangyayari sa atin. Kumbaga, in advance na sa atin ng Allah kung anong mangyayari sa mga suwail. Sinabi na ng Allah kung ano mangyayari sa mga sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alhamdulillah, narinig na natin ang aral mula sa loob ng marangal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway magiging gabay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katangian, isa sa katangian na pinaka-importante na dapat maisasabi ng isang mu'min, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Narinig na namin at ngayon sumunod na kami. Kapag nagawa po natin ito, wallahi, tunay na mananampalataya na po tayo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag hindi nangyayari ito sa atin, ang sami'na wa ata'na, o di kaya nagiging sami'na wa asayna, narinig na namin, ngunit tinatanggihan na namin, wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may resulta sa iyong gawain na iyan. Oo, freedom tayo dito sa mundo. Tingnan mo nga naman, maraming mga tao sumusuway. Gumagawa ng ipinagbabawal ng Allah. Hindi nagsasala, hindi naghihijab, kumakanta, sumasayaw,
nagiinom ng alak, nagnenegosyo ng 5-6, gumagawa ng lahat ng mga muharramat, at iniiwan ang mga obligado na ipinag-uutos ng Allah SWT. Pero diyan pa rin, buhay pa rin sila. Ang ganda ng kanilang kalusugan. Kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po natin gawing basehan dito sa mundo. Sapagkat ang sinabi ng Allah, ang mangyayari hindi sa mundo, sa kabilang buhay. Binigyan tayo ng pag-asa. Ang mga tao na gumagawa ng kasalanan at hindi gumagawa ng ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binibigyan niya ng tsansa. At balang araw, bawat isa sa kanila ay gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit gumagawa ng ganito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Upang maging lesson ng bawat isa sa atin. Kung paano tayo magiging matuwid na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang pinakahuli, narinig na natin ang pagpaparusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga suwail. Ngayon, hanggat buhay pa po tayo, hanggat malakas pa ang ating mga pangangatawan, hanggat healthy pa tayo, hanggat malusog pa, hanggat malakas pa, kapatid, gamitin natin ito sa pag-iibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag sana mangyari kapag tatanungin tayo sa kabilang buhay, ang sasagutin na lang natin, lalong-lalo sa loob ng libingan, kapag tayo ay tatanungin ng man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Ang sasagutin na lang natin, la adri. Huwag po natin gustuhin na mangyayari yun sa loob ng ating libingan. Tandaan po natin, kahit kinabisado mo yan, ang la ilaha illallah, Allah ang aking Panginoon, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aking propeta, at Islam ang aking relihiyon, wallahi kapatid, pagdating sa loob ng libingan, kapag ang kalagayan mo dito sa ibabaw ng lupa na ito, naswail ka, hindi ka gumagawa ng ipinag-utos ng Allah, at nilalayuan mo ang ipinag-utos ng Allah, at gumagawa ka pa ng ipinagbabawal ng Allah, hindi ka pa rin makakapagsalita sa loob ng libingan. Wallahi thumma wallah. Kaya kapatid, kung gusto mo masagot ang man rabbuk, man rabbuk, rabbi Allah, wa man dinuk, aw manir rajul alladhi bu'itha fikum, sinong lalaki ang pinadala sa inyo? Kung gusto mo masagot, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niyo masagot ng tama, at madinuk, ano ang iyong relihiyon? Ang masasagot mo, dinil Islam, tama ang sagot mo. Kung gusto mo maging tama ang tatlong tanong sa loob ng libingan na yan, isa sa buhay mo. Kung ano man ang ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, layuan mo ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin maiiwasan bilang isang tao na tayo ay humihina ang iman. Innal imana yazid wa yanqus. Tunay na ang natural ng ating iman, yazid wa yanqus. Minsan, tumataas ang iman at minsan bumababa. Ngunit huwag kang papayag na mananatili na lamang yan sa pagiging mababa ng iyong iman. Anong gagawin mo? Kapag bumaba ng iyong iman, ibig sabihin nakagawa ka ng kasalanan sa Allah, iangat mo siya ulit. I-charge mo siya ulit sa pamamagitan na wag mong iiwanan ang sala, lalo kang magpapatayo ng sala. Tandaan po natin ang sala. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tunay na ang pagpapatayo ng sala ng 5 beses sa isang araw, ay hindi Jumaa. 5 beses sa isang araw, tanha, buburahin niya anil fahsya wal munkar. Mula sa mga gawaing fahsya. Ang fahsya, mga malalaking kasalanan. Wal munkar, at yung mga gawaing ibang mga kasalanan. Naam, buburahin ito sa pamamagitan ng pagpapatayo ng sala. Naam, kung gusto mo maburayan, dahil normal na tao lamang tayo, gawin natin ang pagpapatayo ng sala. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah. Alam ninyo, ang pagsasala, paghingi yan ng kapatawaran sa Allah. Na lahat ng dua halos nandyan na. Nandyan na. Ano yun? Kapag ikaw ay nakaupo, anong binabanggit natin? Rabbig firli. Rabbig firli. Rabbig firli. O Allah, o aking Panginoon, patawarin mo ko. Aking Panginoon, patawarin mo ko. 3 beses pa inuulit natin. Ang sala, paghingi ng kapatawaran. Ang sala, paghingi ng mga biyaya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ang pagdua, paghingi ng gabay. Lahat ng dua, lahat ng uri ng panalangin nandito na sa sala. Na mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung gusto natin, papatawarin tayo ng Allah, magpatayo tayo ng sala ng 5 beses isang araw, kahit makagawa tayo ng kasalanan. Huwag nating ugaliin tulad ng iba. Kapag makagawa ng kasalanan, habang siya ay nagsasala, nagbago na, nagsala, hindi, nakagawa ng kasalanan, ang ginawa niya, huminto sa pagsasala, dahil hindi ko pala kaya ang pagiging tunay na matuwid. Kapatid,
Kung ninanais mo talaga na magiging matuwid na tao, mamamatay lamang tayo, hindi tayo magiging perpektong tao. Hindi. Nobody's perfect. Totoo ang kasabihan na ito. Nobody's perfect. Walang perpektong tao sa balat ng lupa na ito. Prophet Muhammad, peace be upon him. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam even did mistake. Nakagawa din ng kasalanan. Tayo pa kaya normal na tao? Naam, kasi nakakalimot din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pagpapatayo ng salatul zuhur habang sila'y nagjijihad. Nakalimutan niya ito. Akala niya na naitayo na. At nakapag-suggest ang isang sahabi, kung hindi ko nakalimutan, si Salman al-Farisi, Ya Rasulullah, napagpatayo na tayo ng salam. Naam, nakalimutan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kasalanan yun. Dahil naiwan ang obligadong sala. Kaya, even prophet, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya, dakilang tao, dakilang propeta, tayo normal na tao. Normal nation of Prophet Muhammad, peace be upon him. Normal na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakagawa ng kasalanan. Ngunit, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. At-tawwabin. Lahat ng angkan ni Adan ay nakakagawa ng kasalanan. Ngunit ang pinakamainam sa kanila, kapag sila ay makakagawa ng kasalanan, naintindihan yun ng Allah. Understood ang Allah subhanahu wa ta'ala. Understanding ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag makagawa ang kanyang alipin ng mistake, ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, anong pinakamainam na advice na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ang pinakamainam kapag makagawa ng kasalanan ng alipin ng Allah at tawabun, agad-agad humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ang pinakamalaking paghingi ng kapatawaran sa Allah? Salah. Sa salah, Rabbi gfirli, ya Allah, patawarin mo ko. Sa salah. Kung gusto mo pinaka-effective na paghingi ng kapatawaran sa Allah, sa salah. Magpatayo ka agad ng salatus sunnah o salatul tauba. O di kaya kung umabot ng salatul faraid, mga obligadong salah, magtayo ka kaagad ng mga salatul maktubat. Naam, insyaallah biidnillah, papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, biidnillah subhanahu wa ta'ala, huwag po natin kakalimutan ang madalasang paghingi ng kapatawaran sa Allah at huwag nating kaligtaan o iiwanan ang obligadong sala ng 5 beses sa isang araw, 5 times daily prayer. Huwag natin itong iiwanan. Ala tusallu ala nabiyyukum fa inna Allaha amarakum bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala